Ang paghihigante ni The Architecture ay matitikman na ni Song Jin-woo dahil matapos ng gamitin ng ating bida ang Cup of Reincarnation upang ibalik ang timeline nung hindi pa nag-exist ang mana for the sake of humanity kahit mabubuhay pang muli ang mga monarch. It seems hindi niya nagawang patay ng original na creator ng system na si Kanjaru. Kaya sa videong ito ay pag-uusapan natin kung paano nagkaroon ng sariling system ang descendant ng Monarch of Plague at paano nakatakas si Kanjaro sa kamay ng kamatayan matapos buksain ni Jinwoo ang lahat ng Monarch pagkatapos gamitin ng Cup of Reincarnation. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! So nagsimula nga ang lahat ng ito sa Double Dungeon Arc matapos ma-reach ni Jinwoo ang level 100. Kaya inimbitahan ni Kanjaro ang ating bida na muling pabalikin sa Double Dungeon for the final test. Ito ay upang makontrol ni Ashburn ang katawan ni Jinwoo bilang vessel at tuluyang makababa sa mundo ng mga tao gaya ng orihinal na plano nila. Kaya nang dumating si Jinwoo, napagpasyahan niyang subukan ko kaya ang vessel na to sa pamamagitan ng pakikipaglaban gamit ang mga puppet kasama ang statua ng Absolute Being. Ngunit tinalo lang naman ni Jinwoo ang lahat niyang puppet na wala man lang kahirap-hirap kaya napilitan siyang i-reveal ang sarili na siya si Kanjaro, ang architect at creator mismo ng system at siya magiging final test. Kaagad nag-assign si Kanjaro automatically ng isang urgent quest na kapag hindi siya nagawang talunin, mamamatay kaagad si Jinwoo within the next 10 minutes. Ngunit despite sa pagiging initially outmatched, tinalo lang naman siya ng ating bida na may 2 minutes at 14 seconds pang natitira. Kaya wala siyang magawa kundi ilagay si Jinwoo sa isang trance-like state upang masagot ng ating bida ang kanyang katanungan kung ano nga ba talaga ang purpose ng system na to para sa kanya. Ngunit ito pala ay final process na upang tuluyang maging vessel ni Ashburn ang katawan ni Jinwoo. Kung kaya't habang naghihintay na matapos ang process, sobrang na-excite si Kanjaro na finally matutupad na ang deal nila ni Ashburn dahil ang kapalit nga nito ay ang kanyang immortality. Ngunit habang excite siya sa arrival ng Shadow Monarch sa mundo ng mga tao, isang grupo ng mga hunter ang dumating including Choi Jong-in, Cha Hae-in and Woo Jin-chul na pumasok sa temple para hanapin si Jinwoo. Kaya at this point, sobrang nagulat si Kanjaro sa mga hunters dahil hindi naman niya inimbitahan ang mga to. Ngunit naisip niya na what if gagawin niyang sacrificial offering ang mga taong to para sa nag-iisang King of the Death, Ashburn na bababa sa human world. Kaya nang nagsimula na silang maglaban sa pagitan ng tao at mga statua, na-realize ni na Hunter Cha at Choi Jong-in na hindi talaga sila mananalo sa mga halimaw na to at ang pag-asa lang nila ay gisingin si Song Jin-woo mula sa kanyang trance-like state. However, hindi pa rin sila nagtagumpay. Ngunit nang umabot na sa point na sobrang hopeless na ng mga hunter, biglang nagkamalay ang ating bida mga lods at direktang inatake si Kanjaro ng napakalakas na suntok sa mukha. Although initially, naguguluhan pa itong si Kanjaro kung bakit nagawa pa rin kontrolin ni Jinwoo ang kanyang katawan despite kahit nakuha na nito ang Blackheart reaching a massive 100,000 points of mana. Eventually, na-realize ni Kanjaro na tinraidor pala siya ni Ashburn at iniwan lang siya sa ere para mamatay sa kamay ni Jinwoo. Kung kaya't inutusan kaagad niya ang kanyang mga statua na patayin ng lahat ng hunters sa loob ng temple at sinubukan kaagad niyang i-disable manually ang system upang alisin kaagad ang kapangyarihan ni Jinwoo. Subalit na diskubrihan niya na nilak na ni Ashburn ang system at tinanggalan siya ng access sa mga kontrol nito. Kaya nang ganap na walang maibabato si Kanjaro against Jinwoo, ang tanging magagawa na lamang niya ay sumigaw sa sobrang galit habang pinaghahati-hati siya ng ating bida. Now this is very interesting mga lods about Jinwoo dahil ang system na nilikha ni Kanjaro ay automatically madidelete kapag na-achieve niya ang full potential ng pagiging monarch. Ito nga ay nangyari matapos siyang makabalik mula sa upset na pagkatalo laban sa Monarch of Frost and Beast Monarch. And as a new Monarch of Shadow, nagkaroon siya ng immense cosmic power and knowledge at ginamit niya ang pagiging parte ng system na naiwan sa kanyang realm kung kaya't nagawa niyang ma-replicate o just copy the architect system.
Ito ay dahil para gamitin ng kanyang anak bilang training ground ni Soho kagaya ng ginawa ng orihinal para sa kanya. Dahil naiintindihan ni Jinwoo na ang kanyang anak bilang tagapagmana ng Monarch of Shadow ay nakalaan na ang kanyang buhay na labanan ng mga paparating na powerful forces na maaaring muling malagay sa panganib ang sangkatauhan. At ngayon sa latest chapter, Out of Nowhere, may isang descendant na gumamit rin ng system the same how Song Soho uses it to become a monarch. At ito nga ay si Asha, ang descendant ng Monarch of Plague. But ang system na ito mga lads ay may opposite goal dahil nilikha ito upang kalabanin at pabagsakin si Song Soho pati ang Monarch of Shadow. Isa sa nagpapukaw talaga ng napansin ko dito kay Asha mga lads ay talagang sinusunod lang niya kung ano ang inuutos sa kanya ng system na para bang wala silang normal conversation mula sa creator mismo bago siya binigyan ng pagkakataon para magkaroon ng system upang maging ganap na monarch. Dahil sinabi nga niya dito, who cares? Siguradong may rason ng system kung bakit ito nag-utos ng ganito. At dito ipinakita ang isang quest to become a monarch, na ang Monarch of Shadow ang obstacle sa kanyang path to becoming a monarch. Kaya kailangan niya magkaroon ng alyansa sa Apostle of Itarim dahil ito ang kalaban ng Shadow Monarch. It's just like parang si Jinwoo nung nagsisimula pa lang. Sobrang na-amaze sa system, may mga rewards, at hindi niya alam kung bakit nagkaroon siya ng ganun sa sarili. At sinusunod lang kung ano ang iuutos sa kanya ng system. Kapag may mission, quest, or threats, just follow the orders kahit walang nalalaman. But eventually, si Jinwoo ay parang nagigets niya kung ano talaga ang layunin ng system para sa kanya kalaunan. Dahil kung hindi naman siya susunod, titigil ang tibok ng kanyang puso at mamamatay siya. Kaya napaisip ako kung may ganito rin kaya si Asha. Kaya ngayon wala tayong ibang matutukoy kung sino ang lumikha nito para kay Asha, kundi ang creator mismo ng system na si Kanjaro. Ngayon pag-uusapan natin ng kaunting spoiler kay Kanjaro kung saan sa bagong timeline na hinubog ng Cup of Reincarnation, si Kanjaro the Architect ay nagawang makaligtas sa kamay ni Jinwoo nung nilipol ng ating bida ang lahat ng monarch sa loob ng 27 years. Sa halip na piliin niya ang lumaban, tumakas si Kanjaro sa kanyang tirahan at tumawid sa universe doon sa kaharian ng Outer Gods para pumasok sa serbisyo ng Itarim. However, ang Itarim hindi kaagad pumayag at napasabing, bakit naman kita tatanggapin? Galing ka sa ibang universe. Kung kaya't humingi ng sapat na rason ng Itarim para tanggapin ang kanyang serbisyo. Kaya upang bigyan ng katwiran ng kanyang halaga, sinabi ni Kanjaro sa Outer Gods na ang estado ngayon sa universe na tinitirhan niya na ang mga nilikha nito ay pinatay mismo ang kanilang Itarim. Kaya ngayon ang kanilang universe ay wala ng Diyos o absolute being na mismong tagapaglikha nila at pinamumunuan na lamang ito ng mga rulers at Monarch of Shadow. At sa katunayan, ipinagkanulo niya ang kanyang universe. Kaya nang nalaman ng Itarim na may isang universe na walang nagmamay-ari, kagad inipon ang kanyang puwersa upang magsagawa kagad ng invasion. Ngunit nagulat na lamang sila dahil nalaman na din pala ito ng ibang Outer Gods kaya nagkaroon tuloy ng banggaan laban sa bagong gods na gustong itala ni Kanjaro sa kanyang universe. So si Kanjaro pala talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ngayon ng war sa outer space sa pagitan ni Jinwoo at ng Itarim dahil siya mismo ang nagsabi na wala ng Diyos sa universe nila ngayon at pinamumunuan na lamang ito ng mga rulers at ng Shadow Monarch. Kaya dito lang nagtatapos mga lods, kaya huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment, mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!